Magandang araw po mga kaibigan. Ngayon po ay andito tayo sa Barangay Iluluan ng Kamalig, Albay alamin po natin bakit mayroon po rito isang kalsada na hindi masyadong ginagamit. Opo. Andito po tayo sa junction ang pababa pong kalsada na yan, yung sa kanan ito po ay yung Iluluan Elementary School. At sa unahan, mga kaunti ay merong junction dyan, papunta namang Manawan. At sa unahan, yung covered court kung saan po ginagawa yung mga sayawan. At ito naman pong pataas na to ay yung papuntang Obilyar. Ginubatan po pala yan, papunta ng pababa na yan. At siyempre, pagdating nyo ng Rizal Street sa Ginubatan, pagkaliwa, Naga, pagkanan ay Legazpi. Opo. At ito naman pong kalsada na to ay lusot po to hanggang Barangay Palanog ng Kamalig. Opo. Yung distansya po ng mula Moraro hanggang Kumon ay nasukat na po natin sa iba-ibang daanan. Tulad ng mula sa Moraro via Tagaytay Baligang Road ay 12 kilometers po. At dito po sa unahan na ito sa Barangay Pariaan, pag kumaliwa po kayo doon sa junction ay papunta na po yung Kagiba, ang labas po ay Taladong. At sa unahan, pagdating yung covered court ng Kumon, ito ay 14 kilometers. At yung pinaka maiksi po sa kanila ay yung Baya Bantunan. Pagdating po ng Palanog ay kakanan dito sa tabi ng eskwelahan, kakaliwa kasi kung galing kayo ng Moraro, pero pag andito ay kakanan po kayo. Ito po itong kalsada papuntang Barangay Miti. At sa unahan po ng kaunti nito ay mayroong kalsada at aalamin po natin bakit hindi masyadong ginagamit. Opo, ito po yung sinasabi natin. Maganda naman po ang pagkagawa at subukin po nating pasukin. Opo, para malaman natin ano pang dahilan. Wala pa naman po masyadong sira ang kalsada na to maliban sa scaling, kasi hindi naman po nagagamit masyado. Palusok po pala to. Presto, dead end. Hanggang dito lang po pala itong project na ito. At wala na. Hindi po nalagyan ng tulay kasi mayroong sapa po doon sa unahan. Yan. Taging nailagay lamang po rito ay yung tulay na kawayan. Ayan po, sa baba.
At ito po, tumawid po tayo sa tulay na kawayan. Yan ang sapa. Diyan parte po pala ito dadaan. At hindi pa masyadong maayos. Medyo mahaba pa po yung linakad natin. At kasama natin yung isang lokal. At nakarating na po tayo. Yan ang sitwasyon dito sa kabila. Yan. Puro lupa pa po. At putik. Naputik tayo eh. Sa tingin po natin, medyo matagal-tagal na itong natenga. Puro damuhan na eh. Yung sa unahan po, parehas na may mga riprap. At yan, wala pa pong nasisemento. Papunta na po yan ng Barangay Kagiba ng Kamalig. Ito po yung naging guide natin. Sir, ano pong pangalan nila? Nilo po. Nilo Moral. Nilo Moral. Taga ito po ito. Sa Barangay Kagiba. Maraming salamat po. Sige ba na ako sa Kagiba? Okay. Ito kayang Kagiba, sitio Tinigiban, sitio lang to, sitio banda. Yung lalabasin na to, sitio Tinigiban. Sitio Tinigiban yan. At susubukan po nating puntahan yung kabila nito kasi maputik po rito. Naputik na po yung paa natin. Doon ka lang umikot sa banda kabila para ano. Okay. Survey mo. Pag doon ka sa taas, isang kita mapunta ito. Kitang-kita mo na yan. Bubaba yan. Hanggang may part ng bahay namin. Kitang-kita yun eh. Okay. Okay, maraming salamat po. Po. At magandang araw. Sige po. Dito na po tayo sa kabila. At ito po yung pasukan. Sinintado na rin po pala rito. At malapit lamang po ito sa chapel. Yan po ang chapel ng sitio Tinigiban ng Kagiba. Opo. At ito po yung chapel mismo ng Tinigiban. Sitio Tinigiban. Opo. Ngayon ay subukan po nating pasukin kung hanggang saan ito nakarating. Mas maganda po sa tingin ko dito ang pagkakagawa kaysa sa kabila. Kasi sa kabila po hindi po man ginagamit, marami ng scaling. Siguro dahil bago lang gawa, pero dito wala pa po. Wala pa po akong makitang scaling. At Kristo, andito tayo, putol na. Sa tingin po natin ay medyo mahaba-haba pa po ito. At sa tantiyan po natin, bagaman di mo natin nakikita yung program of works nito, ay siguradong tapos to. Maaring kasama po ang tulay. Kasi nagsalubungan po yung project eh. Sana hindi ito na-report na tapos na o finished project. At sa lahat naman po kasi ng project and mayroon pong acceptance at yung completion. Sana ay hindi nagkaroon ng isyung ganyan na natanggap na yung project kahit hindi tapos, kahit kasi sayang. Sa tantya po kasi natin, itong kalsada na ito dito papuntang Kagiba mula Iluluan, dahil nasukat ko na po yung tatlo,
hindi po to lalayo sa distansya ng Bantunan. Kasi yung Bantunan, sabi ko nga, ay 10 kilometers mula Mauraro hanggang Common Court. Ito, kasi hindi nadadaan ng Pariaan, sigurado po na hindi tayo lalayo sa 10 kilometers. Ngunit, dahil hindi po ito hili, katulad ng Bantunan, ang Bantunan kasi hili, baba taas ang kalsada, mas madali po rito makakarating sa Barangay Common mula po sa Barangay Mauraro. Opo. At siguro kasi yung kalsada nito ay nagiging alternate yung doon sa labas, yung sa unahan, Kagiba mismo ng biyaheng Manila. Kasi kung may problema po sa Tagaytay o sa Kamalig area, ay dito po pwedeng dumaan papuntang Sorsogon, Visayas, Mindanao. At siyempre dito, kung mayari ito, papunta na po yan ng Maynila. Ang labas po nyo, Iluluan, Mauraro, yan, diretso na po baba. At napag-alaman po natin sa lokal na kausap natin kanina, si Mr. Moral, na magre-resume na raw po yung trabaho dito. Sana nga po, kasi sayang naman kung tapos pala ang budget nito at hindi naman natapos yung project. Okay. Kasi para naman to sa lahat ng mga commuters, sa mga lahat ng mga motorista. Okay po mga kaibigan, maraming salamat at magandang araw po sa lahat.